ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na, purihin ka. Buhay ko na sa'yo sumamba. Wala nang ibang nanaisip pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, oh Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling ko. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran, siyang kusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh. Pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman.
Tayo po ay manalangin. Aming Ama at aming Panginoon, maraming salamat po sa napakagandang umaga na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Sa aming pag-celebrate ng Workers Appreciation Month sa huling linggong ito ng Oktubre, ang Reformation Sunday at ganoon din Panginoon ang aming gagawing pag-alaala sa aming mga mahal sa buhay na namayapa na o Panginoon at tumungo na sa iyong tahanan. Panginoon, maraming salamat sapagkat may pagkakataon po kami na mag-alaala ang lahat ng ito, makapagpasalamat sa iyo at makapanambahan kahit sa loob ng aming mga tahanan. Aming Ama at aming Panginoon, dinadalangin po namin sa iyo na ang pagsambahay pong ito ay maging pagpapala sa bawat tahanan, sa bawat iyong mga anak. Ganon din, Panginoon, sa komunidad na aming kinabibilangan, O Diyos. Dalangin namin sa iyo ang maririnig naming mga salita mula sa banal na kasulatan at sa mensahe na aming maririnig ngayon ay aming maisapuso, O Panginoon, at maging dala-dala namin sa buong linggo na aming lalakaran. Pagpalain niyo nga po ang bawat isang gaganap, ang bawat isang makakapakinig, O Panginoon, ng iyong mga salita. At pagpalain ang bawat tahanan na nakakarinig at nakakakita ng pagsambang ito, O Panginoon, sa pamamagitan ng online. Maraming salamat sa mga taong nasa likod nito upang maisakatuparan ng pananambahan, bagamat kami po ay magkakahiwalay. Maraming salamat, O Panginoon, sa mga manggagawa na mayroon kami na tumugon sa tawag at hamon ng paglilingkod. Ang lahat pong ito, O Diyos, ay aming sinasamo at dinadalangin na mayroong pagpasalamat sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang biyaya ng kapatawaran ay laan sa bawat taong tatalikod sa kasalanan, magsisikap na mamuhay ng may kabaguhan, mananalig at sasampalataya kay Jesus. Ihayag natin ang ating mga pagsalangsang sa harapan ng Panginoong Diyos at hilingin natin na hugasan niya ng lubos ang ating mga kasamaan sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo Jesus. Mahal ka ng Diyos, kapatid. Naghihintay siya sa iyong pagbabalik loob at pagtugon sa kaniyang bukas na paanyaya. Sumampalataya ka at tanggapin mo ang kapatawaran at pagliligtas ng Panginoong Hesus at pagsumikapan na makapamuhay ng may kabanalan at pagtatagumpay. Amen.
Sinasampalatayanan ko ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na buktong niya. Panginoon natin, na sa hiwagan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa katulang ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto, upang hukuman ang mga nabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay na walang hanggan. Amen. Pagpalang umaga mga kapatid, sumayin niyo ang Panginoon. Narito tayo sa ating pagsamba ngayong umaga. Binabati natin ang ating mga kapatid sa ibang mga local churches, sa ating mga kapatid na naka-join sa ating online worship. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating mga birthday greetings for next week, binabati natin si Aaron Mendoza, no? Tinama natin yung kanyang birthday, October 25. Happy birthday, Aaron Mendoza. Sa October 26, happy birthday, Maria Angelina de la Cruz. October 29, si Kuya Harry Talento. At sa October 30, si Dion Bridget de la Cruz at si Ate Edith Wise. At sa October 31, Howell Castillo. Happy birthday sa inyong lahat. At sa ating mga wedding anniversaries, on October 27, happy wedding anniversary kay Mr. and Mrs. Renato and April Eblacas. And on October 30, Mr. and Mrs. Bernardino and Nereza Martin. Happy wedding anniversary po sa inyo. Okay? Ang ating po mga announcement, noong Tuesday nagkaroon ng meeting po ang mga workers, no, sa ating DS, at ilan sa mga napag-usapan ay ito yung mga upcoming activity na gagawin natin, no? Magkakaroon po ng prayer conference per cluster. So yung cluster 5 na kinabibilangan ng 5 churches ng Plaridel, Inaon, Busto Central, Galilee, and then the Church of the Living Water, no? Maggagawa sa gawa po tayo, magdaraos tayo ng prayer conference sa buwan ng Nobyembre po siguro o Disyembre. Okay? And then mayroong contest na gagawin, no? Doon sa mga mahilig o magaling mag-alaga ng halaman. Magkakaroon po ng plantito and plantita contest, no? At ito yung magiging, ang alam ko po ay Maya-wide dito. So sa ating district, magkakaroon ng mga representative. So yung elimination ay gagawin doon sa mga local churches o doon sa cluster. At yun po yung isasubmit natin sa district para maging representative naman doon sa Maya. Okay, so yung mga magagaling maghalaga dyan ng halaman, no? Yung may mga gandang tanim. Ito na yung pagkakataon na ma-showcase yung inyong green thumb, yung kagalingan sa pag-aalaga ng mga halaman. Okay? So nagpapatuloy yung ating mga online worship. We invite po kayo, no? Lalo na yung sa Vesper, no? Kung gaano sana yung ating sa umaga, ganun din sa Vesper at pati din sa midweek, no? Para po wala kasi iba tayong paraan ngayon kundi gawin ito para yung ating pag-nurture na ating spiritual life ay magpatuloy. So we are inviting and encouraging everyone to participate online. Okay. So ang ating pong COVID situation ay ganun pa rin, mataas pa rin ang mga cases na nare-report, so patuloy tayong mag-ingat. No, yung pong ibang mga churches na dati ay naggawa na ng mga online worship, physical worship, ay bumalik sila doon sa online dahil doon sa kanilang mismong mga lugar ay dumagsa uli
yung numbers of reported positive cases. So sa ating pong church, as what I have announced last week, pag-uusapan po ito kung ano yung mabuti para natin gawin para yun yung ating i-execute. Okay. So tayo dumako sa panalangin. Samahan niyo po ako, mga kapatid. Aming Panginoon, Diyos na makapangyarihan, pinagmula ng aming buhay, pinanggagalingan ng aming mga tinatangkilik na pagpapala. Pinadalangin namin muli sa iyo, Panginoon, ng aming mga kapatid na magdaraos ng kanilang kaarawan. Sina Aaron, si Maria Angelina, Harry, Dion, Bridget, Edith Wise at Howell Castillo. Panginoon, higit na kilala mo po sila. Alam mo ang kanilang mga pinagdaraanan. Alam mo, Panginoon, ang kanilang mga hiling sa iyo. Hinihiling din po namin na kung ito ay ayon sa kayong kalooban at magkakaroon o magbe-benefit sila ng maganda, Panginoon. Nangyari po na ito ipagkaloob ninyo sa inyong sariling kaparaanan at tamang kapanahonan. Ikaw po ang umalalay sa kanila sa panahon na sila nag-struggle. Abutin mo ang kanilang mga kamay. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanilang pangangatawan. Layo sa mga karamdaman, sa mga sakuna na nakaambang sa aming paligid. Gayon din ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang pag-iisang dibdib. Sila Mr. and Mrs. Eblacas at Mr. and Mrs. Martin. Kung paano mo sila, Panginoon, iningatan ang kanilang pagsasama sa mga nakaraang panahon, sa mga nagdaang taon. Lalong higit na samahan mo sila, pagtibayin ang kanilang pagsasama. Lalong maging masarap, maging masaya ang kanilang married life, Panginoon. At nawa ito ay palaging masumpungan mo na nakasentro sa iyo. Aming pong pinadalangin sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi pa naaabot ng mabuting balita. Sa anumang pong kaparaanan na maaari kaming makakontribute ay magkaroon nawa ito ng realisasyon. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin na magkaroon ng mga ideya. Bigay mo sa amin ng karunungan upang ito ay ma-execute ng maayos. Yun din po ang aming mga kapatid na hanggang sa ngayon ay hindi ka pa nasusumpungan. Lord, marami pong mga pamamaraan na nangyayari na nagagawa ngayon. Nawa ito ay magbukas ng daan upang sila na hindi ka pa nasusumpungan ay matagpuan kanila sa kanilang buhay. At maranasan din nila yung kapayapaan, yung kasaganaan, yung kagandahan ng buhay na nakalaan sa amin, nakalaan para sa kanila. Pinapanalangin ko din po, Panginoon, ang mga Kristiyano sa aming kasalukuyang panahon. Nawa ay patuloy na lumago ang kanilang pagiging disipulo mo, ang pagiging alagad, ang pagtanggap ng mga tungkulin na iniatag mo sa aming mga balikat. Masumpungan mo kami, Panginoon, na laging ginagawa ito ng mayroong katapatan at ng mayroong kagalangan. At ito'y ginagawa namin hindi dahil sa aming sariling kapurihan, kundi ito'y pagbabalik namin ng aming pagpapasalamat at pagbibigay ng kapurihan sa iyo. Pinapanalangin din namin, Panginoon, ang aming mga kapatid na mayroong karamdaman, anumang pong sanhi ito na nagpapabigat sa kanila, na nagpapahirap sa kanila. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, O Lord, we declare healing sa kanila. Ngayon din, yung mga hindi nakakatayo ay makatindig muli. Yung mga nahihirapang huminga ay makahinga ng maayos. Yung mga may nararamdamang sakit ay mawala yung sakit. At manumbalik ang kanilang kalusugan, manumbalik ang kanilang kalakasan, at magamit nila ang kanilang buhay, Panginoon. Maging instrumento ang kanilang buhay sa paglilingkod sa iyo.
ang mga pamilya na dumaranas ng mabibigat na problema, ng pagsubok, yung mga may broken relationship. Sana po, Panginoon, ay bigyan mo sila ng pamamaraan upang mabuo yung relasyon na minsan ay nasira at magkaroon o mabalik, ma-restore yung pag-uunawaan at pagmamahalan sa loob ng pamilya. Inilalapit ko din po sa iyo ang Iglesia ng Plaridel Central United Methodist Church. Gayon din ang kapatiran sa Tarcan Community, Christian Community, Panginoon. Patid mo po ang struggle ng bawat isa sa amin sa panahon ng pandemic. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga pinagdaraanan. Alam mo ang aming mga pangangailangan. Sa iyong kaparaanan, lagi naming maranasan na ang iyong presensya ay lagi naming kasama. Ang iyong biyaya ay laging laan para sa amin at aming tatamasahin. Ligtas mo po kami sa banta ng COVID. Ligtas mo kami sa mga anumang masamang tangka sa amin. Protektahan mo kami, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon. Ngayon din po, Panginoon, inilalapit ko sa iyo ang buong manggagawa ng Northeast Bulacan District, gayon din ng ibang mga distrito at ng lahat ng mga lingkod mo na patuloy naming maranasan, Panginoon, yung kasabikan na maging instrumento mo upang ang iyong mabuting balita ay makarating sa iba. Lagi nawa naming masumpungan yung motivasyon, yung encouragement, yung inspirasyon upang kami maging makapagpatuloy sa panahon, Panginoon, na kami ay nadidepress, nai-stress, napapagod. Ikaw, Panginoon, ang umalalay sa amin at mag-restore sa amin. I-restore mo ang aming physical na kalakasan. Bigyan mo po kami ng higit pang karunungan upang magampanan namin ang iniatas mong ministeryo sa amin. Salamat po sa mga taong nagmamahal. Salamat po sa mga taong nakaka-appreciate. At nawa, doon sa mga hindi nakaka-appreciate, Panginoon, magsilbing hamon ito sa amin, magsilbing challenge ito sa amin upang kami lalong maging karapat-dapat. Maging karapat-dapat na katiwala mo, maging karapat-dapat na lingkod mo at sa aming kapwa. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin, ang aming pagtitiwala, ang aming pananampalataya, na ito yung tiringgin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Workers Appreciation Sunday po, Pastor Sunny. Bilang representative po ng youth ay nagpapasalamat po kami sa pagtulong mo po sa pagpapalago ng iglesia at ng pananampalataya ng bawat isa. Maraming salamat po sa pagtuturo sa amin ng iba't ibang aral at maraming salamat po sa buhay mo po na patuloy na ginagamit ng Panginoon sa pagpapadala ng mensahe at ng iba pa. Maraming salamat po sa lahat at nawa po ay pagpalain pa po kayo at ang iyong pamilya po. Yun lamang po at maraming salamat. Mahal ka po namin. Happy Workers Appreciation Sunday po, Pastor Emil. On behalf of the youth ay nagpapasalamat po kami sa walang sawang suporta na binibigay mo po sa amin. Maraming salamat po sa paggabay at sa mga aral na binibigay mo po sa amin upang lalong mapalago ang aming pananampalataya. We appreciate you po, Pastor, and nawa po ay patuloy po kayong pagpalain at ang iyong pamilya ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat at mahal ka po namin.
Happy Workers Appreciation Sunday, Ate Ami. On behalf of the youth, I just want to say thank you po and we are thankful for having you po. Salamat po sa patuloy na suporta at gabay na binibigay niyo po sa amin. We appreciate all your efforts and hard work po. Nawa ay patuloy po kayong pagpalain at palakasin ng ating Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. Mahal ka po namin. Ang unang pagbasa ay matatagpuan sa Deuteronomio, Kabanata 34, mga talatang 1 hanggang 12. Ito ang sinasabi. Si Moises ay umahon sa bundok ng Nebo, sa ituktok ng Pisga, sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinakita sa kanya ni Yahweh ang buong lupain. Mula sa Galaad hanggang Dan, ang buong Neftali, ang lupain ng Ephraim at Manases, ang buong lupain ng Juda hanggang sa kanluran, ang Negev at ang kapatagan, sa makatwid ay ang kapatagan ng Jericho. Ang lungsod ng mga palaspas hanggang Zoar. Sinabi sa kanya ni Yahweh, iyan ang lupain na aking pinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Ipinakita ko ito sa iyo, ngunit hindi mo mararating. At si Moises na lingkod ni Yahweh ay namatay sa lupain ng Moab, ayon sa salita ni Yahweh. Inilibing siya ni Yahweh sa isang lambak sa Moab sa tapat ng Bet-peor. Ngunit ngayon walang nakaalam ng tiyak na lugar. Siya ay 120 taon nang mamatay, ngunit hindi lumabo ang kanyang paningin, ni hindi nang hina ang kanyang pangangatawan. 30 araw siyang ipinagluksa ng Israel. Si Josue ay puspos ng kaalaman at kakayahan sa pamamahala pagkat ipinatong sa kanya ni Moises ang mga kamay nito. At sinunod siya ng mga Israelita. Ginawa nila ang lahat ng utos ni Yahweh. Sa Israel ay wala nang lumitaw na propetang tulad ni Moises na naging tapat at nakakakausap ng tuwiran kay Yahweh. Wala ring nakagawa ng mga kababalaghang tulad ng ipinagawa sa kanya ni Yahweh sa Ehipto, sa harapan ng Faraon at ng mga lingkod nito. Wala ring nakagawa ng makapangyarihan at pambihirang mga gawa tulad ng ginawa ni Moises sa harapan ng bayang Israel. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa unang Tesalonica, Kabanata 2, mga talata 1 hanggang 8. Tungkol naman sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon niya sa atin, ipanamamanhik namin sa inyo, mga kapatid, na huwag kayong magugulat agad o mababahala sa balitang dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin nila ito'y hula o pahayag, o kaya'y sulat na galing sa amin, sa anumang paraan. Huwag kayong padadaya kanino man. Ang araw ng Panginoon ay hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Papasok siya sa templo ng Diyos. Uupo roon at ipapahayag na siya ang Diyos. Hindi ba ninyo natatandaan? Sinabi ko na sa inyo ito nang ako'y kasama ninyo. Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano iyon. Ang suwail ay lilitaw pagdating ng takdang panahon. Palihim nang kumikilos ngayon ang kapangyarihang ito at mananatiling gayon hanggat di na naaalis ang humahadlang. Kung maalis na ang humahadlang, malalantad na ang suwail. Kung magkagayon, pupuksain siya ng Panginoong Hesus at pamamagitan ng kanyang hininga at pupugnawin ng nakasisilaw na liwanag na taglay niya sa kanyang pagdating. Sabay-sabay po nating basahin ang Ebanghelyo. Ito ay matatagpuan sa Mateo, Kabanata 22, mga talata 34 hanggang 46. Ito po ang sinasabi. Ang pinakamahalagang utos. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila
na dalubhasa sa kasulatan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta. Ang tanong tungkol sa anak ni David. Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon doon. Ano ang pagkakakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak? Kay David po, sagot nila. Sabi ni Jesus, kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon? Noong pinapatnubayan siya ng Espiritu. Ganito ang kaniyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo? Isa man sa kanila ay walang nakasagot, at mula nooy wala nang nangahas magtanong sa kanya. Ito ang salita ng Diyos. Lord, as we face the day before us, restore us and feed us the blessing anew. We will stand firm, believing His power, receiving and praising for all that He will do. We are His church, we are His people, we have been planted here by His design to bear Him fruit.
been planted here by His design to bear Him fruit, to bring Him glory. He has chosen us, we are His church, we are His church. Isang mapagpalang umagang muli mga kapatid. Ang ating pong pagbubulayan sa umagang ito ay karugtong ng ating lectionary noong isang linggo. Alam niyo itong mga taong nagtatanong kay Jesus, no? Sila yung mga walang kadala-dala. Sabihin na natin, no? Sila'y nag-ipon-ipon muli. No, parang yung naghahadol sa basketball o sa football. No, at pinaplano nila yung kanilang magiging next move against Jesus. No. So ito yung panahon na talagang si Jesus ay nandoon sa sitwasyon na talagang tinutuligsa o hinahanapan siya ng butas, no, ng kamalian ng mga taong ito. At mayroong isang uling nagtangkang magtanong sa kanya. Ang sabi dun sa Matthew 22 verse 35 to 36, no? Isa sa kanila na dalubhasa sa kautosang Hudyo ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito, no? Itong taong ito po ay, kung titingnan natin, no, kung ikukumpara natin sa ating kasalukuyan, ay marahil siya ay maikukumpara natin sa isang abogado o abogasiya. Yun yung kanyang level of intellect, no? Yung intellect level niya ay may kukumpara natin sa isang attorney o abogado. At ito ang kanyang tanong, Guro, ano po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Tanong niya. No? So, akala niya din ay siya ay maiisahan niya si Jesus. No? Pero kagaya ng iba, ay siya'y nabigo at siya'y sinagot ni Jesus ng isang brilliant at practical na sagot. Pero kung titingnan natin, no, dito sa mga taong ito, mayroon tayong isang katangian nila na gusto kong tingnan natin din in a positive way. No? Yung kanilang pagiging persevere, no? Yung kanilang perseverance na magtagumpay doon sa kanilang layunin. No? Pero sabi ko nga, in a positive manner. No? Yun yung nakikita ko naman na katangian nitong mga taong ito. Pero ang ating pagbubulayan sa umagang ito, no, this itong kabanata sa aklat ng Mateo, no, chapter 22 verses 34 to 46, no. This all talks about yung the greatest commandments, no. At doon sa greatest commandment, pag-usapan natin, nandito nakapaloob yung 3 dimensions of love. Yung nabanggit ko po last week. No? Ano ba yung 3 dimensions ng pag-ibig? Una ay yung love of God o yung pagmamahal natin sa Diyos. At yung pangalawa, yung love of others, pagmamahal natin sa ating kapwa. At yung pangatlo, yung love of self, yung pagmamahal natin sa ating sarili. So itong 3 dimensions ng pag-ibig, ng pagmamahal, ay makikita natin sa ating pagbubulayan ngayong umaga. Sabi doon sa text na ating binasa, no, nakapaloob dito na sinabi ni Jesus, ito yung mahalagang utos at wala nang ihigit pa na utos bukod sa mga ito. Okay. Yung una, ang sabi ni Jesus, no, ang unang pinakamahalagang utos ay ito, no. Ang Panginoon nating Diyos ang tanging Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at buong lakas. Ang pag-ibig ang naging basihan ng paglikha o yung creation. That is the reason why nagkaroon ng daigdig. At lahat na nakapaloob dito, no? Lahat yan ay dahil sa pag-ibig. At tayo, nilikha tayo ng Diyos na kawangis niya.
That is who we are. Mahal tayo ng Diyos at ipinakita niya ito sa pamamagitan ni Jesus. Yung pagmamahal na ating naranasan, no, ay pinakita ni Jesus ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang bugtong na anak upang ang bawat isa sa atin na sasampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. And that is the great sacrifice. Ibig sabihin, tayo ay nilikha with great value sa paningin ng Diyos. Na yung kanyang mga nilikha, di ba sabi doon sa creation, nung matapos niyang likhain yung mga bagay sa kanyang panahon ng paglikha, siya ay nasiyahan. No? At dahil dito, tayo ay nagkaroon ng maganda o great value sa paningin ng Diyos. So since lahat ay may great value sa paningin ng Diyos, and this is the basis of the two greatest commandment. Ang sabi nga, ibigin ng buong puso, ibigin ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. Yan yung sabi ni Jesus, yan yung wika ni Jesus, na ibigin natin ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng ating buong pag-iisip. Loving God is not only shown through praying. It is not only shown to going to church, not shown by singing praise song, and not only shown by giving a portion of our blessings or incomes sa church. No. Mahalaga na alam natin at naunawaan natin kung paano natin mamahalin ang Diyos. No. Pero yung mga nabanggit ko po na yung pananalangin, yung pagpunta sa church, pag-attend sa mga activities, yung pag-awit, yung pagbibigay ng ating mga kaloob, yan ay marapat nating gawin. Pero hindi dyan napuputol. Hindi yan lamang yung kailangan nating gawin o yan yung mga sangkap lamang upang yung ating pag-ibig o pagmamahal sa Panginoon, sa Diyos ay ating mapatunayan o makita sa buhay natin. Yung pagmamahal sa Panginoon ay just like searching for the right man or the right woman to marry. No? Diba nabanggit ko po dati na para lang ito yung pangliligaw. No? Pagka gusto mo yung isang tao o iniibig mo yung isang tao, ginagawa mo yung lahat ng bagay upang yung nauukol o kung sino yung taong ito ay yung higit na siyang makilala. No, higit mong malaman kung ano yung kanyang gusto, higit mong malaman kung ano yung kanyang mga ayaw, at malaman mo yung kanyang buong pagiging siya. Ang unang paraan, know God. Alamin natin o kilalanin natin sino ba talaga ang Diyos. Ang sabi dun sa unang Juan chapter 4 verse 7 to 8, let us love one another. Mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So ngayon, itong kabanatang ito, itong mga talatang ito ay nagpapatunay lamang. Kung kilala natin ang Panginoon, alam natin na God is love. And that's the reason why we are all here. Sabi nga kanina, ito yung basis ng creation. At alam natin, kilalanin natin na ang Diyos ay pag-ibig. At sabi, kung hindi natin kinikilala o hindi natin kilala na ang Diyos ay pag-ibig, paano natin iibigin ang Panginoon? Hindi natin alam kung sino siya. Loving is knowing. Kung gusto nating makilala ang Panginoon, kailangan nating buksan at basahin ang Biblia. Bakit? Dahil ang Biblia, ito yung compilation ng kanyang pagkakakilanlan. Narito yung kanyang autobiography. Makikita natin sa Biblia yung lahat ng kanyang mga ginawa, yung mga kamanghamanghang ginawa niya mula nung sa books of Old Testament hanggang sa New Testament. Makikita natin dito, malalaman natin, makikilala natin kung sino ba talaga ang Diyos. Pangalawa,
let's obey His command. No? Ang sabi doon sa aklat ng Juan, chapter 14, verse 15. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. No? So, ang sinasabi dito, no? Ibigin natin ang Panginoon ng ating buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip. At magagawa natin ito, mapapakita natin to na we are truly in love with God if we obey His command. No? Kanina, if we know Him, pinapakita natin o malalaman natin kung sino siya. Dahil alam natin kung sino siya, malalaman, mapapakita natin yung ating pagmamahal sa Kanya. Pangalawa nga is, we should obey His command. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa Kanyang mga utos. Kung palagi kang sumusuway sa itinuturo ni Jesus, paano mo sasabihin na minamahal mo siya? Parang sa mag-asawa o sa mag-girlfriend. Kung hindi mo sinusunod yung asawa mo, lagi mo ginagawa yung ayaw niya, paano sasabihin na mahal mo yung asawa mo? Mahal mo yung girlfriend mo? Mahal mo yung magulang mo? Kung ang sinasabi o ang ginagawa mo naman ay kabaliktaran doon sa sinasabi niya na dapat mong ginagawa. Ang dapat ay lumalago ang pag-ibig natin kay Jesus sa pamamagitan ng ating pagsunod sa mga aral niya. Kung hindi mo alam ang kanyang mga utos, kapatid, yung kanyang mga aral, minumungkahi ko rin na buksan mo yung Biblia at makikita mo doon kung ano-ano yung mga utos na nais ng Diyos na iyong gawin. Next, to show our love with God, to God, let's not love money and earthly possession. Ang pagmamahal kasi sa salapi ay karaniwang nagiging ugat ng kasamaan. No? But I'm not saying na yung salapi mismo ay masama. Pero dahil kailangan natin naman talaga yan. Kaya lang, yung sobrang pagmamahal sa salapi at dun sa mga earthly possession, on top of what you need to do to show your love to God, yun yung nagiging hindi okay. Ito yung nagiging ugat ng kasamaan. At kung ang puso mo ay nahuhulog sa pagmamahal sa salapi, mahirap mong ibigay ang iyong pagmamahal sa Diyos. Tandaan mo, God is a God of generosity, charity, and not God of greediness. No? Next is, love Him through our honest action. If you say you love God, you have to practice it and not just say it. Paano natin gagawin to? Sa pamamagitan ng ating actions, paano natin mapapakita yung ating pagmamahal sa Diyos? Ang sabi doon sa aklat ng unang Juan, chapter 3, verse 17 to 18, kapag nakikita ng isang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinulungan, masasabi bang siya'y umiibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong magmahal sa pamamagitan lamang ng salita. Subalit, ipakita rin natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng ating gawa. So, ito po yung isa sa mga prerequisite o requirements o kailangan natin makita sa atin na ginagawa natin para maipakita natin na talagang tayong nagmamahal sa Diyos. Bukod sa salita, ay higit na patunayan natin sa pamamagitan ng ating gawa. Sabi nga, action speaks louder than words. Kung mayroon daw tayong kapatid na higit nangangailangan at kung ikaw naman ay mayroong kaya, mayroon kang kayang ibigay o i-share, ay i-share mo ito upang maranasan din naman nila yung pagpapala na nanggagaling at yung pag-ibig ng Panginoon na pinadaan sa iyo. Ito yung pagtulong natin sa kanila sa mga nangangailangan. Let's share our blessings. No? Remember, we are blessed so that we may become a blessing to others. No? Yung pagpapala na tinanggap mo, kapatid, yan ay binigay sa iyo, hindi para iyo lamang,
kundi yan ay binigay sa iyo upang padaluyin sa iyo yung pagpapala ng Panginoon upang gamitin at maranasan ng iba yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Mapalad ka, kapatid, kung ikaw ang ginamit na daluyan ng biyaya ng Panginoon. Alam mo, yung blessings na pinawalan mo, babalik yan. Yung ibinigay mo sa iba, babalik yan sa iyo. Hindi lang doble, kung minsan higit pa sa inaasahan mo. At ito yung isang napatunayan ko. No? Kapag pinalagpas natin yung opportunity na i-share natin yung blessings doon sa ating mga kapatid na nangangailangan, no? Hindi yung kapatid natin na binigyan natin. Hindi yung kapatid natin na hindi natin binigyan ng blessings o ng biyaya ang nawalan. No? Alam niyo kung sino yung higit nawalan? Ikaw na hindi nagbigay. No? Ano sabi siguro? Di ako naniniwala. Di ako naniniwala. Sabi, bakit pastor? No. Dahil yung blessings na pawawalan mo, dapat sana babalik sa iyo yan ng higit pa doon sa ibinigay mo. Pero dahil hindi mo pinawalan yung blessings na dapat ibinigay mo doon sa kapatid mo na nangangailangan, you miss the opportunity to receive yung much greater blessings na nakahandang ibigay sa iyo ng Panginoon. Mayroong isang tao, no? Umuulan. Nagpapa-vulcanize siya ng gulong o nagpapahangin. And then biglang mayroong batang lumapit. Sabi niyong bata, bilhan mo na po ako ng sampagita. Yung bata, maliit lang siguro mga 7, 8 years old. No? So, ang ginawa nitong tao, binigyan niya ng pera itong bata. No? Inabutan niya ng pera para tulong doon sa bata. No? At binigyan siya ng bata ng sampagita. Okay? Sa madaling salita, yung bata ay natulungan niya. No? Alam niyo doon kung anong nangyari? Kinabukasan, o nung sumunod na mga araw, yung kanyang binigay na tulong doon sa bata, no? Nagulat siya. Dahil ang ibinalik ng Panginoon ay isang bultong bigas. Ganon yung pagpapala na binigay ng Panginoon. Ganyan niya naranasan yung pagpapala na binigay ng Panginoon. Sa pagpapatuloy, no, sa pagpapakita ng ating pagmamahal sa Diyos, let's be patient. Let's be kind. Let's be humble. Truthful, righteous, and faithful. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 8. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob, hindi na mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o magpagtanim sa kapwa. Hindi niya kinatutuwa ang gawain masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Matatapos ang kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, itigil rin ang kakayahang magsalita ng iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. So, ibig sabihin mga kapatid, these verses describes what is the characteristic of love. The kind of love that we should give to one another, especially to God. So, ito po yung ating mga nais iparating sa inyo na maaari nating gawin upang patunayan natin sa ating Panginoon yung ating pagmamahal sa Kanya at masunod natin yung isa sa Kanyang mga greatest commandment. Pangalawa, yung pinakamahalagang utos, no? Sabi doon sa ating text na pinagbubulayan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, paano na naman natin ito gagawin? Una,
Love others like you want to be loved. No? Mahalin mo ang iba kung papaanong gusto mo rin ikaw ay mahalin nila. The spirit of the command is that we show genuine concern for others. Ang sabi doon sa aklat ng Mateo chapter 7 verse 12, gawin ninyo sa inyong kapwa ang nais nyong gawin nila sa inyo. Showing kindness to the least, the last, the lost, the lonely, and the unloved, and extending God's grace in His various forms. Ang tagubilin sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano, ay gawin natin sa iba yung nais natin naman na gawin sa atin ng ating kapwa sa kaparehong sitwasyon o pagkakataon. Ito yung paalala sa atin, no? Halimbawa na, kung tayo ay nagugutom, no? Kung ikaw ay nagugutom o may niluluto kang masarap na pagkain, no? Nakita mo yung kapitbahay mo, no? Amoy na amoy yung iyong niluluto dahil sobrang sarap. No? Yung kapitbahay mo ba ay iyong binigyan? Para naman kung dumating doon sa pagkakataon na sila naman ang nagluluto ng masarap at ikaw naman yung nagugutom, ay pagkalooban ka rin nila nung kanilang nilulutong masarap na pagkain. Hindi ba kay sarap kung ganoon ang magiging takbo ng buhay, no? Sabi nga, we are living in a harmonious world. We are living harmoniously together. Pangalawa, let's love with empathy. No? Ramdamin natin yung pinagdadaanan ng ating mga kapatid. Damdaman natin yung sakit, damhin natin yung sakit as if tayo yung dumaraan no, sa sitwasyon na iyon. No? Sabi doon sa aklat ng mga taga-Roma, chapter 12, verse 15, makigalak kayo sa mga nagagalak at makitangis sa mga tumatangis. Ang pagmamahal sa ating kapwa ang nagtutulak o nagtuturo sa atin na damayan ang ating kapwa sa kanilang pinagdadaanan. Hindi para ayusin ito sa sandaling yon. Minsan, tutulo ang iyong luha dahil tumutulo ang luha ng iyong kapatid. Nagagawa mo ito dahil sa pagmamahal mo sa kanya. May pakialam ka sa kanya at ramdam mo yung sakit na kanyang dala-dala. Kung minsan naman, tayo ay nakikisaya, nakikigalak dahil siya ay masaya. Sabi nga po, may kasabihan, shared joy is double joy. Shared sorrow is half sorrow. So kung hindi mo nararamdaman ito, marahil ay robot ka. Marahil ay wala kang pakiramdam. Ang pagsisikap natin na makita yung point of view ng iba ay isang paraan ng pagpapakita ng love with empathy. At paano mo ito gagawin? No. Makinig ng may pakiramdam. Pakinggan sa pamamagitan ng mata, ng tainga, ngunit ramdamin natin sa pamamagitan ng ating mga puso. Pagtuunan ng pansin yung kalagayan ng iba. Kumustahin natin ang kanilang tunay na kalagayan. Ito yung mga pamamaraan kung paano natin sila mamahalin na may empathy. Sumunod, love by praying. Sabi sa mga taga-Epeso, chapter 6, verse 18, ang lahat ng ito ay gawin ninyo na may panalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu. Lagi kayong maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng hinirang ng Diyos. Isama natin sa ating mga pananalangin ng ating mga kapatid. Bukod sa ating mga personal na isinasamo sa Panginoong Diyos, maaari nating pinalangin sila sa pamamagitan ng telepono, sa pamamagitan ng mga teknolohiya na mayroon tayo ngayon, sa Zoom, sa Messenger, o ano pa mang medium of praying. Kagaya na ang lahat ay nangangailangan ng pagmamahal, lahat din ay nangangailangan ng panalangin. So, ipanalangin natin yung mga taong hindi matanggap yung mabuting balita. Panalangin natin yung mga taong hindi pa nakakasumpong kay Jesus.
Panalangin natin yung mga Kristiyano na patuloy na sanang lumago ang kanilang pagiging alagad. Panalangin natin yung mga may karamdaman. Ipanalangin natin yung mga pamilya na dumaraan sa mabibigat na problema at suliranin. Panalangin natin yung mga relasyon na nasira na sana ay mabuo muli, ma-restore muli. Tutugunin ng Diyos ang ating mga panalangin na kung minsan ay hindi natin maunawaan dahil ang kanyang pagtugon ay ayon sa kanyang tamang kaparaanan at tamang kapanahonan. Love by encouraging others. Sa halip na magtulungan kayo sa araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang ngayon, upang walang sino mang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. Yan po yung sabi sa mga Hebreo chapter 3 verse 13. Sa gitna ng pandemic na ating nararanasan, kailangan nating lahat ng encouragement o pampasigla. Bagsak ang ekonomiya ng bansa, may paghihirap, may pamilya na dumadaan sa mabigat na suliranin, nabigo sa mga balakang sa buhay, natatakot, may sakit, may nasa kawalan. Lahat ng ito ay nag-iiwan ng uhaw, ng kasiglahan o nawawala ng encouragement. Nakatikim na po ba kayo ng pulot-pukyutan o yung honeybee? Siguro yung mga nakatikim na ng pulot-pukyutan ay makaka-relate, no? Sabi doon sa Aklat ng Kawikaan, chapter 16, verse 24, kaaya-ayang salita ay parang pulot-pukyutan, matamis sa panlasa, pampalusog ng katawan. No? Bawal nga lang po siguro doon sa mga may diabetes, no? Paano ba natin ito magagawa? No. Tawagan natin sa telepono, mag-send tayo ng mga happy emoticons sa Messenger, sa Viber, sa WhatsApp, etc. Let's send encouraging devotional messages, no, or email, or kahit a simple text message. No. Natutuwa tayo pagka nakaka-receive tayo ng mga ganitong messages. No. Yung mga encouraging messages. No. Kung napansin po nung iba last week, last week, I started to do a daily reflection. At ito ay pinopost ko sa Messenger at sa FB. At natutuwa ako dun sa mga nagiging reaksyon ng mga nakababasa. At sana ay magsilbing encouragement ito at inspirasyon para po sa lahat ng makakabasa. Next is, let's love when others hate. Sabi sa Kawikaan chapter 17, verse 17, ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at sa lahat ng kagipitay kapatid na tumutulong. Tayo ay nandito at nabubuhay sa mapang-uyam na mundo na puno ng puot. At mapapatunayan natin ito sa nakikita natin sa social media, sa mga balita sa TV, sa radyo. Akala yata nung iba, dahil nasa likod lang sila ng keyboard, ay malaya na silang makapagpahayag ng kanilang ideya, ng pagpuna, ng kritisismo. Mayroon na silang license to do whatever they want. Tayo bilang mga Kristiyano ay dapat magsilbing maningning na liwanag na humahawi sa kadiliman. Paari tayo magkaroon ng hindi pare-parehong pananaw sa politika, sa relihiyon, ngunit marapat ng ating pagpapahayag ng ating saloobin, ng ating mga opinyon, ng ating pakikipag-usap ay isang pagpapaliwanagan at hindi para ipakita lamang ang ating dissatisfaction, ang ating pagkadigusto. Sa gitna ng pandemic na ito, hindi ba mas mabuti na ang ating pagpuna ay samahan din natin ng pag-aksyon? Sa gitna ng pandemic na ito, yung ating mga pagpuna ay samahan natin ng encouragement nang sa ganoon ay makatulong tayo na mapagaan ang dalahin ng iba. Pang-anim, love with words. Sabi sa mga taga-Epeso chapter 4 verse 29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin ang pag-uusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makaririnig. Ngayong linggo pong ito ay pinagdiriwang din natin yung Workers' Appreciation. At nagpapasalamat ako personally, kasama na po si Pastor Sani, si Ami, at lahat ng mga workers. No? Doon sa
mga nakaka-appreciate. Doon sa mga tao nagsisilbing inspirasyon sa amin. Yung sa mga tao nag-encourage sa amin. Yung sa mga tao nagbibigay din ng kalakasan sa amin. Tunay nga po na hindi biro ang pumasok sa ganitong ministeryo. Ngunit sa katulong ninyo at sa tulong ng Panginoon, nagagawa namin ito ng mayroong pagtatagumpay. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo maisa-isa. Baka may malimutan ako, may magdamdam. So, doon sa mga iba naman na hindi nakaka-appreciate, nakaka-challenge po kayo. At sana dumating yung time na mas maging bukas yung inyong pananaw, yung inyong appreciative eye, para mas higit na maging masaya. Isa sa mga realidad ng buhay ay hirap tayo na i-appreciate ang mabubuting bagay na nangyayari sa paligid natin. Halimbawa, yung ulan. Yung iba naiinis kapag umuulan, lalo na kung mahaba ang panahon ng pag-ulan. Pero ang hindi nababatid ng iba, ang ulan ay pagpapala. May ilang lugar sa mundo na hindi umuulan o napakatagal ng pagitan kung umulan man, kaya mayroong tagtuyot, mayroong kagutuman, mayroong kahirapan, at mayroong mga namamatay. At dahil sarado yung ating mata na makita yung appreciation, sa ganong sitwasyon, mas madali ay nakikita natin yung kamalian ng iba sa mga nangyayari. Nung nga pong minsan, meron akong na-post yung iba, marami nakakita nung pinost natin pinost ko na natuwa. Pero meron pa rin ilan na iba yung nakita. Iba yung naging reaksyon. So, I respect yung mga ganyang puna. Pero sana, let's be more appreciative rather than being criticizing yung mga ganitong bagay. Halimbawa, ito, famous na halimbawa ito. Sa isang bond paper na puti, kapag nilagyan natin na itim na tuldok sa gitna, yun yung madaling makikita. Yan yung realidad ng buhay. It is unexpected sa isang tunay na nagmamahal sa Diyos at sa kapwa ang paggamit ng mga masasakit na salita o yung mga abusive language. Sikapin natin na ang salitang sasambitin ng ating mga labi ay salitang nakaka-inspire. Yung mga nakaka-motivate, nakaka-encourage upang makatulong sa lahat ng makaririnig. Sa ating pagsasalita, dapat ang ating iniisip ay makapagbibigay ba ito ng inspirasyon o ito'y makapagbibigay lamang ng depresyon at konsumisyon? Makapagbibigay ba ito ng encouragement o ito'y makapagbibigay ng discouragement? Ilang tao kaya ang nangangailangan makarinig ng salita? Subukan mong simulan sa iyong mahal sa buhay. Sabihin mo, I love you. Mahal kita. I care for you. I can hear you. And I feel you. Subukan natin yan na sambitin at pakita natin yung reaksyon ng ating pagsasabihan. And I will attest to it. Maganda yung magiging resulta. Panghuli, love when opportunity arises. Sabi sa mga taga-Galatia chapter 6 verse 10, kaya nga sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo na sa mga kapatid natin sa pananampalataya. Marami ang pagkakataon na darating upang makapagbahagi ka ng pagmamahal sa iba. Bigyan ng pagkain ang nagugutom, magbigay ng tulong sa pangbayad sa ospital, magbigay ng educational assistance sa mga batang nanais matuto. Sabi nga po kanina, kung mayroon tayong kakayanan at huwag nating sayangin yung oportunidad na dumarating na tayo ay makatulong. Bago tayo maghanap sa malayo, tingnan din muna natin yung nasa malapit, yung sarili nating bukid. Baka doon tayo tanaw ng tanaw sa malayo, dito lang sa malapit sa atin ay meron tayong dapat abutin, meron tayong mga dapat tulungan. Panghuli, at ito na po yung
bilang pagtatapos, kumusta yung pagmamahal mo sa Diyos, kapatid? Nagle-level up ba? O nag-stagnant? Nakikita ba ito sa iyong mga gawa? Sa klase ng iyong pamumuhay? Kumusta ang iyong pagiging Kristiyano sa iyong kapwa? Kumusta ang iyong pagiging Kristiyano sa iyong kapwa mananampalataya? Sa iyong komunidad? Sa iyong pamilya? Bilang mga Kristiyano, sikapin natin ma-practice yung mga habits na ito upang mapadama at magawa nating ipakita ang ating pagmamahal sa ating kapwa at sa ating Panginoon. Let's know God, obey His command, do not love money and earthly possessions. Love Him by showing through our honest actions, and let's be patient and practice yung characteristics of love. And if we love yung ating mga kapatid, let's love like others want us to love. Love like you want to be loved. Love with empathy. Love by praying. Love by encouraging others. Love when others hate. Love with your words. Love when opportunity arises. Nawa ang buhay natin ay magkaroon ng reformation. Magkaroon ng paglago. Magkaroon ng pagbabago. Matutunan natin na i-appreciate, hindi lang i-criticize. At magkaroon tayo ng panibagong focus na nakasentro sa 3 dimensions of love. Ito ang mensahe ng Panginoon para sa atin sa umagang ito. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Binabalik namin, Panginoon, ang mga biyayang ito na aming tinanggap mula sa iyo. Narito po ito, bahagi ng aming mga pagpapagal, bahagi ng mga pagpapala mong ibinigay sa amin. Tanggapin mo po ito, Panginoon, at masumpungan mo kami. Binabalik ito ng mayroong kagalakan, ng mayroong katapatan. Maging instrumento nawa ito bilang pagtugon sa mga pangangailangan ng iyong iglesia at sa pag-abot namin sa aming mga kapatid na nangangailangan. Panginoon, ibalik mo po ng siksik, diglig at umaapaw ang mga biyayang kung saan nagmula ang mga kaloob na ito. Sa iyo po namin binabalik ito ng may pagpapasalamat. Sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen.
po ay manalangin. Lagi kaming nagpapasalamat sa iyo, Ama, sapagkat patuloy po kayong nagkakaloob ng buhay sa aming lahat. Kinakalingan niyo kami, pinalalakas niyo kami sa pamagitan ng iyong mga salita, upang magpatuloy kami sa lakbaying ito, bagamat may mga panahong mahirap, may mga tanong at madilim ang aming paglalakbay. Panginoong Diyos, umaasa po kami sa mabuting balita na aming narinig, na mananaig, maghahari ang iyong salita sa pangkalahatan, ganap, sa tamang panahon. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa isang linggong nagdaan na muli mo kaming iningatan at pinagpala kasama ang aming mga mahal sa buhay. Aming idinadalangin na sa kabila ng matinding pagsubok na ito, patatagin po ang aming pamilya, patatagin mo po ang aming bansa. Pangunahan po ninyo ang aming mga leader na nangunguna para igiya o tulungan ang bansa na makaligtas, Panginoon, sa malaking pagsubok na ito. Dinadalangin ho namin na gabayan po ninyo ang kaisipan at puso ng mga taong nagsasaliksik para sa mabilis at agarang kagalingan, Panginoon, ng problemang ito ng buong daigdig. At Panginoon, samantalang ito'y wala pa, tulungan po ninyong lagi namin isaisip na mag-ingat upang huwag na itong lumala, huwag kaming mahawa, wala nang maraming mahawaan, at hinihiling ho namin ang kagalingan para sa lahat, Panginoong Diyos, na nagkaroon po ng virus na ito. Hindi lamang sila, kundi lahat ng may karamdaman. Pagkainawa ang maibigay o tanggapin ng mga walang makain, trabaho nawa ang makita ng mga naghahanap nito, Panginoong Diyos. At tulungan mo kaming sa bawat bukas ay mayroong liwanag kaming haharapin, mangunguna sa amin, upang kami ay unti-unting makabangon at magtagumpay sa pagsubok na ito. Salamat po sa iyong anak na ginamit para sa mensaheng inihayag ngayon, at pagpalain po ninyo ang lahat na nakibahagi. Nagkakaisa kami, bagamat kami nasa iba't ibang dako ng aming mga tahanan, sapagkat kami iglesia, kami ang iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming panalangin. Amen. At ngayon, mga minamahal, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na managana sa ating lahat sa pamagitan ng ating Ama na nagsisilbing magulang sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mabiyayang pagliligtas, pagpapagaling ni Jesucristo, tayo ay managana. Sa pamamagitan ng kasi at pakikipisan ng Banal na Espiritu na nagliliwanag at patuloy na tumutunghay sa atin, at nagpapadama na ang Diyos ay sumasa atin. Managana ito sa atin. Ligiran tayo ng lahat ng mabubuting bagay, mula ngayon at magpakailan-kailan paman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen.